17 wins, 11 knockouts, at walang talo. Yan nga po ang kartada ng isa sa mga ipinagmamalaking prospect noon at sinasabing rising star ng bansang Argentina na si Agustin Mauro Gauto. Umugong nga po ang pangalan nito noon dahil sa kanyang sunod-sunod na impresibong knockout win. Kaya naman, bilang pampataba raw sa kanyang kartada ay itinapat naman ito sa isang Pinoy na si Miel Fajardo. Llamadong-llamado nga po pagdating sa pustahan ang makakatapat ng ating bida dahil bukod nga po sa pagiging undefeated ay kilalang knockout artist nga po itong si Gauto. De Gauto ang gancho. Sa magaganap nga pong laban ay tila hindi nga po binibigyan ng importansya ng undefeated na Argentina ng ating Pinoy na bida. At sinasabing tila nakatuon nga po ang kanilang kampo sa isang future major world title fights na sa madaling salita ay minamahina, winawalang kwenta at tila ba pataba lang sa kartada ang tingin nito sa ating kababayan. Subalit hindi rin naman natin masisisi ang kampo nitong si Gauto dahil ang totoo ay may kabigatan din nga naman talaga ang kamao nito pagdating sa laban. Sa katunayan, sa kanyang 17 panalo ay 5 lamang ang mapalad na hindi niya na-knockout at ang 4 sa kanyang mga huling tinalo ay tinapos nito sa loob lamang ng 2 rounds. Kaya naman masasabi natin na hindi talaga basta-basta itong si Gauto. Kaya naman sa edad na 21 ay hindi katakataka na maging isang world title holder ang boksingerong ito. Kabilang nga po sa kanyang mga naging hawak na title ay ang South American Flyweight title, WBO Light Flyweight title, IBF Youth Flyweight title, at WBO International Light Flyweight title. Kaya naman sa kanyang mga naging achievement at panalo ay lalong tumaas ang kumpiyansa nitong si Gauto na isipait lang sa kanya ang Pinoy at kung bakit ganun na nga lang niya baliwalain ng ating kababayan. Subalit ang hindi niya alam na ang inaakala niyang pipitsuging Pinoy ay ang magbibigay bangungot at babasag sa kanyang malinis na kartada. So ito na nga po, lumipad at dumayo nga po itong si Miel Fajardo papuntang Dubai para sagupayan ang undefeated na si Mauro Gauto. At para naman sa Argentinian fighter ay itinuturing na tuna fight lang ang kanilang magiging laban para sa Pinoy. At itong araw po ay isa sa mga paghahanda sa mga next potential big fight niya. Kaya naman panoorin natin kung paano nga pong tinuruan ng leksyon ng Pinoy ang bida-bidang Argentinian. Simulan natin sa round 1. So 7 stone 10 is too much to make the scales yesterday. Jab, nice jab down to Gauto, straight out of the gate. With the eyes running to the belly. Right, a nice jab to the head. Left hook there, didn't he, as well with the second attack? I think he might feel he's hurt him with one of those body shots because he's really getting on him here, Fajardo. To go down to the body again there. Then back up to the head, but he's letting his hands go, putting his punches together well. Solid jab in there from Gauto. He needs to be a bit busier. Notices the space down when he throws that jab, doesn't he? Steps into it. He needs to because Fajardo just stays kind of on the border and he takes those feet out well. Do you think he got through solidly with one of those body shots? Yes, and particularly the second one for me. He's just gone into a shallow bit, isn't he? Gauto. Hugely, but something registered there, definitely. It's a hard one to hit the ground. Sharp left hook.
Hand there, left uppercut, left hook. A lot of a head there from Gauto. They both land at the same time. He's having a good opening round here. This is a Pino fighter. This is already turning into a good fight. Right hand there from Gauto. Set from Gauto, he's got to let his hands go. Good body shot himself there, Gauto with the left hook. Shot. Oh, beautiful left hand there from Fajardo, and that has put him down hard onto his back there, Gauto. There was one just before that. There was a left to the body. He went up top, landed the left hand. There was almost a nod of approval, and then he did it again, and Gauto was just put straight down. No time left in the round, which is just as well for the Argentinian who's... He's needing the ropes to keep him up. And Fajardo has just got to pick his punches here. And it'll be very surprising if he doesn't get the win. Big left hand again there, straight at the start of the round, and he's almost kind of dragged down to not his knees quite, but down to his knees. The gloves touch down as well, but Fajardo just got to get on top of it. He just needs to stay low for Fajardo and then come in with that left hook. Oh, good fight back there for Gauto. Oh, good left hook. Gauto hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees, more in exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good decision from the referee, who missed a couple of touchdowns in that round, but he's jumped in when he needed to. I don't think the corner were going to do it, and that is a massive, massive win for Miguel Fajardo. And what a 5 minutes we had there. And Ladies and gentlemen, round number 9 comes to a close with referee Igor Bebic calling a stop to the action at 1 minute and 53 seconds in round number 2, declaring your winner by TKO to the blue corner from Agusan del Sur, Philippines. It's Miguel Fajardo. So the 22-year-old from Manila gets the win. We've had some performances tonight, we really have. We've had some stoppages too. you know it's a good card when two. Kung ating titingnan maigi at pagmamasdan ng ating kababayan na si Richie the Magnum Mepranum, ay talaga namang iisipin mong isa lamang itong mahinang nilalang dahil sa payat at walang kamasil-masil na pangangatawan. Pero sang kayo, wag kayong magpapaninlang sa itsura at karakas ng fighter na ito. Sabihin na nga nating payat at tila walang ilalakas sa suntok nitong si Richie. Pero walang sino mang fighter ang dapat magkumpiyansa kapag siya ang kaharap. Kagaya na nga lamang ng Mexicanong si Hernan Marquez na tinaguri ang Little Mike Tyson, na dahil sa lakas at sa pagiging knockout artist nito ay hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan dahil hindi nito binibigyang importansya ang ating Pinoy na pambato na tila ba siguradong sigurado na natatalunin niya ang ating kababayan. Ngunit hindi naman talaga natin masisisi ang fighter na ito kung nasobran sa kumpiyansa dahil may karapatan din naman talaga itong magmalaki dahil nga sa pagkakaroon ng planchado nitong kartada na kung saan ay 2 titulo ang kanyang nakuha bago siya makakalaban ng ating kababayan. At ito nga ang WBA Pediball Flyweight title at ang WBC United States Flyweight title. Ngunit sa kabila nga ng mga achievement ng Mexicanong ito ay hindi naman ito naging balakid upang matakot at masindak sa laban ang ating payat na kababayan. March 12, 2010, naikasa ang labang Richie alias The Magnum Mepranum
kontra nga sa Mexican fighter na si Hernan Marquez. Ginanap ang kanilang laban sa Gaylord Texas Resort Hotel and Convention, Grapevine, Texas, USA. Sa magiging laban, ang Mexikanong si Hernan Marquez ay may impresibong record na 27 wins, 20 knockouts at wala ngang talo. Habang ang ating kababayan naman ay may record naman 21 wins, 5 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Sa kartada pa lang ay talaga namang inaasahan ng maraming manonood at boxing analyst na tagilid talaga ang ating kababayan dahil sa laki nga ng diferensya ng kartada ng dalawang fighter. Subalit ang hindi nila alam ay napakakunat pala ng panga ng fighter na ito kahit manipis ang katawan, at isama mo pa ang kanyang ring IQ na talaga namang hindi rin matatawaran pagdating sa laban. Sa kanilang weigh-in ay kitang-kita ang diferensya ng dalawang fighter. Bato-bato ang Mexicano, samantalang ang ating kababayan ay literal na hindi gaanong kagandahan ng katawan. Round 1. Namamatitis agad ang Mexicano na para bang gusto na agad patulugin ng ating kababayan. Samantalang ang ating kababayan naman ay maingat na bumabato ng mga jab para dito nga sa Mexicano. Nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Tiene la estatura, tiene el alcance, ángulos, tiene que taparle las esquinas y no darle espacio, no darle nada de espacio, taparle hay que seguir su plan así, boxearlo, ese peleador técnico que usa sus brazos largos. Y Meprano, No hay nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Y pues aparte de eso, trabajando con la familia. con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se boxea, como un boxeador. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo. 18 knockouts en sus 25 y número 9 del OMB. Regresamos. Sa round 2 ay dito na nga gumana ang ring IQ ng ating kababayan. In-and-out ang kanya naging diskarte para lumamang sa kalaban, na kung saan nga ay hindi naman makapagpatama ng mga solid na patama itong Mexicano. Y precisamente es el Y la mandíbula, la quijada de... interesante, pelea como zurdo Tyson Márquez, aunque es derecho por la Sí. cabeza. Y eso a veces pasa, y fíjate, movimiento. ¡Oh! Que bien la Cuidado, combinación. cuidado, no se puede abrir mucho Márquez, se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso ya lo empujaron ahí. Pero lo motivó ese golpe el filipino. Alcanza a regresar. Sa round 3 ay makikita na ang gigil na Mexicano dahil hindi nga makapagpatama ng solid sa ating kababayan. Habang ang ating bida naman ay patuloy na nakakapagpatama ng malilinis na jab sa kalaban. Esta es la esquina de Márquez. Demasiado Márquez, es el que se encarga de todo el talento. Filipino, mejor le digo filipino, doble uppercut ahí de Tyson. Filipino, y parece que el movimiento, la rapidez, te hipnotiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Y lo de cabeceo, cuando entra de frente, no entra mucho nomás de frente, dale cabeceo, moverse, y empujarlo, hacer lo que haga tu pelea, no la pelea que él quiere hacer. Le da buen derechazo, está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo mal la cabeza. At pagdating nga po ng round 5 ay bahagyang nakapagpatama ng ilang malilinis na suntok ang Mexicano. Subalit dito nga po kayo bibilib sa ating kababayan dahil sa kabila ng kanyang manipis na pangangatawan ay nagagawa niyang saluhin at makayanan ng mga suntok nitong Mexicano. Tiene que usar su fuerza, trabajarlo al cuerpo. Filipino Mepronam le está afectando bien, aunque él es zurdo, pero se le está dificultando este estilo. Meprano se encuentra el número 10. Trajes, las mejores corbatas, ahí se ponen con Julie Guiñiño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clottey, pero aquí les está gustando a los fans. Sí. En el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel, un buen guamazo que le dio Meprano en este round al filipino. Que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa. Aquí el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta, iba como de recta. At sa round 7 ay dito na makikitang nakikipagsabayan na rin ang ating bida na ang bawat fighter ay tila hindi magpapatalo sa laban. Encontrar caído a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Creciendo con cada round el filipino. En tu tarjeta 5 para Mepronam. Y bueno, ahora se está poniendo a hacer en la esquina a Tyson Márquez, pero más vale ir mal fuera. Mira. Y se cubre muy bien también.
ha estado muchos golpes es Tyson Márquez. Míralo, ya va ahí bien bonito. Solamente un golpe se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos. Aquí vemos ambos peleadores intercambio de golpes. Ahí Tyson Márquez haciendo un poquito de... At sa round 9 ay tila manghang-mangha ang kampo ng Mexicano sapagkat sa kabila ng payat na pangangatawan ng ating kababayan ay nagagawa nitong makipagsabayan sa kalaban. Todo, pero observamos en la esquina de Leprano que le estaban diciendo tú ciérrate, y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, o sea, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es... Se tiene que ir al todo por el todo. Y tiene que noquear, tiene que salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Pero ahora sí, obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. 8 a 73, vuelvo a decir mi tarjeta extraoficial. Se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos algo perdido. Mepranam haciéndolo fire ahí. Y viste, no... At sa huling round ay naging maingat na ang ating kababayan sapagkat kalkulado na ng kampo ng ating bida na lamang sila sa puntusan kung kaya't maingat na nagbibitaw ng mga suntok ang ating bida. Pues es difícil esta pelea. Su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera. El buen trabajo, el buen contragolpe. Señalaste previo al combate con los antes ser escurrido. Vea nada más. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, trae a este nivel. Mira, otra vez, otra izquierda ahí de Mepranam. Estoy emocionando aquí. At matapos nga ang laban ay kumpiyansa ang kampo ng ating kababayan, lalo na ang coach na si Buboy Fernandez na ang bata niya ang mananalo sa laban. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador por decisión unánime, Mabuhay Pilipinas! At itinanghal ng panalo ng ating kababayan by a unanimous decision.